Ahoy, kamusta mga Rep-Up Pips? Magandang yaman sa inyong lahat at sa video na to ay magpapakanton tayo ng idea. Paano ko naipanalo ang $72 ng more than $800 sa loob lang ng 24 oras? Paano ko nga ba ginawa yon? Siyempre, unang-una, para magawa yung ganung klaseng trades, dapat, siyempre, professional trader ka. Po sa pinaka top priority, yung marunong kang mag-value ng time. Okay. So may kita ngayon natin dito, nandito tayo sa ating simple setup. Meron akong isang 34-inch na ultra-wide monitor. Ito. At sa bandang taas niyan, meron akong OLED na monitor din. O TV kung tutusin. So, naka-stack yung mga chart ko dyan. Is either 1 minute, 5 minute versus 15 minutes. O kaya is either 1 day, 1 week, 1 month. O kaya pwedeng 15, 30, and 1 hour na chart. Ganon. Pero usually, yung 1 minute, between 1 and 5 minutes, yun yung entry point ko. Tapos, primary na basihan batayan sa pag-trade and scalp, lalo pag sa scalping, ay yung 15 minutes. Pero yung pinaka-major na pinagbabatayan ko talaga, yung 1 month versus 1 week versus 1 day. Kapag actual na ako mag-scalp, yung tatlong duration na 1 month, 1 week, 1 day, isa-summarize ko yan, isa-sum up ko hanggang sa i-dissect ko yung mga information na yon sa hourly to minutes na transaction. Kaya mapapansin mo, lahat ng mga video ko, laging may multiple chart. Pero hindi ibig sabihin yung multiple chart lahat yon doon ka magte-trade, hindi. Kumbaga, magmi-mini-mini mo ka sa ilang multiple charts na yun. Kumbaga, kaya ka lang nagkakaroon ng multiple charts para just to give you some idea what's going on sa 1 hour, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, para mas matanto mo saan ka sasabit at saan ka bibitaw. Pero sa katulad ko, wala na, pag mag-experience na kayo, wala na, nando ka sa level ng professional, alam mo yung between 1 and 5 minutes is entry point mo. The more na malaki yung kapital mo, tapos malaki rin yung leverage, entry point mo, 1 minute. Pag or 1 minute or 5 minutes. Ngayon, kung halimbawa maliit naman kapital mo, ang laging priority mo, yung long duration. Katulad ng 4 hour versus 1 hour. O kaya 4 hour lang, o kaya 1 hour lang. Wala kang gagamitin na time frame na mas mababa pa sa 4 hour. O kaya mas mababa pa sa 1 hour. Ganon. Kung maliit lang ang iyong kapital. Pero kung malaki ang kapital mo, buta hindi ka basta pabasa sa 4 hour o 1 hour kasi babasa ka sa napakaikling panahon kasi nga scalping, sabit bitaw gagawin mo, di ba? So ngayon, gagawin natin, i-open natin ang Alexonse Pro Dashboard. Okay. Excuse me. So ito, yung Alexonse Pro Dashboard na mismong aking dinevelop, especially dedicated for day trader, scalper, all the way sa investor. Okay. So, open natin itong Alexonse Pro Dashboard na mismong exclusively lamang na available sa aking online masterclass. So, mag-i-start tayo sa mga ganitong klaseng empty na dashboard. Kukunin natin yung pinaka-latest record which is August 21, 2026. Okay, kunin natin. Ito, ginagawa natin dito, web scrapping. Automatic scrap niya yung historical data from online. Tapos ipupunta niya rito sa aking Pro Dashboard. So, ito yung pinaka-latest record, August 21, 2026, na kung saan umakyat ang presyo sa 4,632, bumagsak ang presyo sa 4,508 at nagsarado sa 4,603, which is sa mabilisang analysis,
bullish signal sa next trading day by Monday. Okay? So ngayon, kung titignan natin dito, bubuksan natin yung MetaTrader 5 ko rito. Buksan natin. Hintayin natin mag-load muna yung MetaTrader 5. Medyo matagal ng konti ito kasi nakikipag-communicate pa yung aking Pro Dashboard sa mismong naka-install na MetaTrader 5 sa computer ko. So, ang tagal naman. So, usually, makikita natin dito, meron akong tatlong chart, di ba? So, usually, pwedeng by hours and minutes yan or pwedeng setup mo ito. 1 month dito, 1 week dito, and then 1 day dito. Ang tagal naman mag-login ng MetaTrader 5 para makita natin yung mga dapat natin makita. Okay. Makita natin, usually, bago ka mag-trade, ito muna gagawin mo. Technical analysis. Analyze mo muna kung ano nangyayari sa 1 month versus 1 week versus 1 day. Di ba? So, ito, nakapag-login na sa may MetaTrader 5 yung aking Pro Dashboard. Makikita ngayon natin dyan, ito yung portfolio na kung saan ay may palagong pepot o pang mahirap na kapital. Pagkakaintindi ko, pinaka-last balance ko rito, wala pang 200. Pero ngayon, meron ng 200 mahigit. Okay. So, kung titignan natin itong kung titignan natin yung history dito. Ang total profits, 829. Okay. Total profits ay 829. Kung titignan natin lahat ng trade, yan, isang katutak yung trade. At bilang lang yung mga talo. So, ang totoong istorya, get yan. Nag-start akong mag-trade ng August 20. Sa August 20, ito lang yung total trade counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 trade counts. Sa araw na yan, na kung saan bandang hapon to gabi yata ako nag-start na mag-trade niyan. Ganyan lang na trade counts ang ginawa ko at panalo siya akong tutusin ng 150 something. Yun nga lang, yung hinol composition para sa kinabukasan, ito yun, tinamaan ng margin call, pinasunog ko na ng tuluyan para hindi ako totally ma-wipe out at may ma-recover pang konting kapital. So far, so good, nag-succeed naman ako sa ganung klaseng basic strategy or idea o basic na trabaho mo bilang day trader. Kung di mo kaya may panalo ang sarili mo, at least up to 50% ng kabuang kapital mo sagipin mo imbis na totally ma-wipe out sa. So far doon ako tumama doon. Tama naman ako ng mga trade ka kaso pumalpak nga dito kasi hindi niya na withstand pa yung buffer ko, hindi niya na withstand pa yung pag-reversal kahit tinamaan ng margin call, tapos pinasunog ko na ng tuluyan pero hanggang sa all the way unti-unti ako naka-recover. Eto, kinabukasan pa ito nag-take effect na kung saan nga margin call ako tapos yun nga nakaano tayo. So ngayon lumalabas dito parang 80 cents na pinanalo, di ba? Pero kung titingnan natin kasi itong yung ilang trades dito para sa August 20 tapos yung iba dito nagte-take effect siya the next day kasi bandang gabi nga yung iba, di ba? Bandang gabi na. So kalahating araw. Tagkalahati ng isang first day and second day yung record dito. So ngayon, kung titingnan natin, August 20 yan, ilagay natin yung August 21 naman. August 21. Sa August 21, ganitong karaming trade counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang daming trade na ito. Ulitin natin. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, shoot, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na-guess nyo puta, halos 100 trade counts sa isang araw lang. Mula umaga hanggang madaling araw na yata to, alas 2, alas 3, parang ganon. So ngayon kung iisipin natin, yung August 20, ang total deposit lang na ginawa ko, eto, 69 plus $3.225. Kumbaga, total deposit ko, $72 lang. Napanalo dapat siya ng 150. Nga lang, nangyari. Tinamaan ng margin ko, pinasunog ko ng tuluyan hanggang sa unti-unti siya nakarecover. $72 lang ang deposit ko. Ngayon, yung August 21, halos ma-margin call ako noon. So, ginawa ko, nag-extra deposit uli ako ng 10,000 pesos, which is around $160. So, may kita ngayon natin dito, meron daw akong dineposit na $160. So, 72 plus $160. So, nasa 200 something na total deposit. Pero kung titignan ngayon natin, yung August 21, ang panalo ko, 652 o 600 something, di ba? Eto, mula umaga hanggang gabi. Okay? Parang ginawa lang natin video game, di ba? Imagine mo, halos 100 trade counts to versus sa ilan losing trade counts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puta, 8 losing trade out of almost 100 trades. So, ilan ngayon yung winning trades sa losing trade? Bukod sa yung losing trade, magkano lang siya versus sa winning trade? Siyempre, mas lamang ang winning trade na kung saan sumatotal 600 something ang total profits. Okay, so may kita ngayon natin, ito na margin call pa ako kung tutusin o na ano pa ako dyan. So ngayon, ito na nga yung record, patalo ako dyan. Tapos yung sumunod, ito actual kong pinatalo kasi ang idea, mataas yung position ko dyan, dinadivert ko sa mas mababang position. Para mas malaki yung odds sa manalo versus ito, kailan pa, di ba? Hanggang, ayun na, panay panalo. So mapapansin ngayon natin, yung mga kitaan dito, pambobong kita, tupang-tangang kita. Ano yung pambobo, tupang-tangang kita? Pambobong kita, $10 pataas per trade. Pangtangang kita, $20 pataas per trade. So may kita ngayon natin, mga ating pambobong kita, pangtangang kita, pambobong kita. Ito medyo lagpasan ng pangtangang kita to kasi $30 na may gain. Tapos, meron tayong 51 dito. Tapos, meron tayong mga malalaking trades dito, 41. Yan yung mga snipe. Tinatawag ko dyan snipe. Yung paminsan-minsan sinusundot ko ng mas malaking lot size para mas madaling mag-scale up yung aking profits. So, imagine mo na lang, etong araw na ito, nag-additional $160 ako, 10,000 pesos, para lang lumaki yung buffer fund ko. At yung pinang-deposit ko dyan, galing lang sa profits ko. The same day na na-profits ako, the same day din ako naglagay uli ng pera. Kasi matapos kong ipanalo, is either 50%, kinukuha ko na. Para just in case, kung nagkandala ko loko, ay panalo pa rin ako. Lalo na barya lang naman, para kung pepot lang naman kapital ko. So, kada panalo ko, 50% o almost 100% yung wini-withdraw ko agad at iniiwan ko na lang kung ano yung original kong deposit. Tapos, kung ano yung original kong deposit o ilang percentage ng gain ko, tsaka original kong deposit may iwan dyan. At, o kaya total profits na lang lahat.
na may iwan, tapos yun yung pagkukulong ulit para mag-roll over yung panalo. So kung titignan natin, sa loob ng August 20 hanggang August 21, ang suma total na deposit, 232, which is $72 nga, tsaka 160. Ito na nga yun. Pero tingnan mo yung withdrawal, 800. Nai-guess nyo, palagong pepot, pang mahirap lang na kapital ang gamit ko, pero pang mayaman yung profits. Pero ang tanong, paano ko nagawang ipanalo ang sarili ko? Kaya ngayon niya. Una, hindi para mabulag ka sa kung anong nakikita mong record ko rito. Kasi hindi yan basta nagagawa ng kung sino-sino lang na trader and scalper. Sa madaling salita, pang-professional yan. Nakakayahan, kapasidad, abilidad. Pang-professional na skills yan. Lalo-lalo na, lahat ng trade na yan considered risky. Kung isipin mo nga, tinan mo yung August 20, tingnan mo itong trade counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Iyan lang yun. Ilan lang, wala pang 20 trade counts yan. Pero pagdating dito sa August 21, puta magsawa kang dami. Pero kung tutusin, ito nga connected yung ito yung na margin call connected. You see the way. Base sa binilang natin, ang daming trade counts dito, di ba? Ngayon ito, kung bibilangin natin to, ang dami na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ito, ang dami nga, di ba? Binilang natin, almost 100 na trade counts. Almost 100 na trade counts, tapos niwala pa sa 20 losing trade counts. Di ba? So, yung maka 20 trade counts ka, 40 trade counts sa loob ng isang araw, puta grabe yun, magagagad yung utak mo doon, malulusan ka doon. Ngayon, paano ka naging consistent na ganyan, di ba? Kung hindi ka professional trader. Magiging consistent ka lang kumita ganyan. Kung professional ka talaga, kung may skill ka talaga mag-trade and scalp. Pero kung regular average ka lang na trader, hindi mo basta magagawa yan. Magawa mo man yan, jackpotan, hindi mo rin kayang i-repeat o ulitin. Hindi mo magagawa yung very repetitive na trade sa ganyan. Kahit pambobong kita yan, kahit pangtangang kita yan. Pero in the end, tingnan mo, pag sum up, mag-a-adds up yung pambobo at pangtangang kita, few hundreds of dollars din ang kita mo sa isang araw. $1,000 o few thousand bucks na rin ang kita mo within a month. Kasi get yung computation nan. Base sa kakayahang kapasidad mo, katulad yung nakikita mong trades yan. Ang per dollar 60 pesos. So ngayon, pambobang kita per day, $50 na lang within MA20. $50 every day within MA20, ang profits mo o yaman mo, 1,000, which is 60,000 pesos. Pambobang kita per day, $50. Pangtangang kita per day, $100. Sa loob ng MA20, 2,000 yun. 120,000 pesos yun. Gawin mo yan sa loob ng isang taon, 1.4 pataas ang magiging pera mo sa $100 per day. Pangtangang kita. $50 per day, pambobong kita. $50 per day. Every day within MA20, $1,000 yun. That's 60,000 pesos. Sa loob ng isang taon, ang magiging value mo ay nasa around 720,000 pesos. Bobo ka pa niyan, tanga ka pa nan. Na-guess nyo? Yung computation na yon, imagine mo, yung computation na ito, pambobong kita, 1,000. Isang buwan yan. Pangtangang kita, $100 per day, 2,000. Isang buwan yan. Versus yung total profits dito, 24 hour lang. Total profits dito, within 24 hour, magkasunod na araw, yan 800 something. Sige, magkano ba sa pesos yun? 800 na lang times 60. Within 24 hours, halos 50,000. Within 24 hours, halos 50,000. Versus dito, tingnan, profits 800 something. 800 is halos 50,000. Pambobong kita per day,
$50. Sa loob ng 20 days kang dapat talagang pulido, 20 winning trades count, 20 days na winning trade count, 1,000, which is 60,000 pesos yun. Isang buwan yun. Samantalang ito, 24 hour. O sabihin na natin, a day or two lang pinanalo. Ang tawag doon is skills. Professional trading, scalping. Pero you see the way, kahit ito tirahan mo, $50 per day, ito na pera mo, 60,000, $100 per day, ito nakita mo sa loob ng isang buwan, 120,000, which is magiging value mo 1.4 within 1 year. Na-guess nyo? So, nakikita nyo possibility and probability kapag ikaw ay tunay na naging professional o natuto na mag-trade and scalp kay stocks, forex, crypto. Na-guess nyo? So, iyan yung mga ilang bagay na tinuturo at natututunan sa aking online masterclass. Okay, dito na tayo sa ating pakanton. Mag-start kang mag-take note. Parang awa mo na sa sarili mo. Mag-value ng time. Para kahit papano, 25% man lang sana na itong mga trade o winning rate na ito ay makuha, masinghot mo. It will generate you few $100 or $1,000 or something within a month. Kahit 25% o 50% lamang sana ng idea na itong getong klaseng trade ay masinghot makuha mo. Gets mo, Repa Pips? So, parang awa sa sarili, mag-take note ka. Pwede mo namang i-pass forward, rewind, post itong video na to. Pinakaunang-una mong gagawin ay ganito. Pinakauna mong gagawin mga Repa Pips ganito. Okay? Pinakauna mong gagawin. Tantuhin mo yung right lot size allotment. Yan ang pinakaunang-una mong dapat maintindihan muna, which is everything about computation, estimation, calculation. Yan ang una mong gagawin. Right lot size allotment. Pangalawa, right percentage allocation. Yan ang next mong iisipin, aalahanin. Paano yung lot size and percentage allocation sheet na yan, Alex Once? Ganito, gamit ang Alex Once Pro Threshold Calculator na included mismo sa aking online masterclass. Okay? Nakusan, binilin ko sa may products mo, pero meron ako separate na software na nakalagay dito. Ito, Alex Once Pro Threshold Calculator. Pag inopen ko ng ganyan yan, individual, ma-open natin yung Pro Threshold Calculator. Pero binilin ko na sa may Pro dashboard. Ito yan, di ba? Ngayon, paano yung number 1 na ito at number 2 na ito? Mapapansin ngayon natin dito sa Alex Once Pro Threshold Calculator. Mapapansin natin. Teka, ano natin? Hindi masyado nakikita ang kagwapuhan ko yan. Yan. Mapapansin ngayon natin, ito kasi sa bandang area na ito yung portfolio mo, balance, leverage, equity. Yung portfolio kasi ito laman balance, equity, margin, pre-margin, margin level. Yun ang laman ng portfolio mo bukod sa lot size and current market price. Pero ito advanced na portfolio manager yung nakalagay dito sa area nito. Okay? Bukod sa idea, mapapansin mo, may margin. May leverage. So, geto ngayon yan. Yung nakikita natin dito na mga trades ko na ito, ang gamit kong leverage dito ay very high. Sa sobrang very high, di very risky. Considered risky lahat ng trades na ginawa ko dito. Isipin mo, imagine mo, Repa Pips, 500 leverage ang gamit ko, tapos palagong pepot lang na kapital o kulangot o mutang kapital lang ang gamit ko rito. Pero how the fuck did I win $800 may get within 24 hours? Okay, within 2 days lang.
$72 original lang na kapital. Paano napalago yan? Habang ang taas ng leverage, 500. Na hindi ko nire-recommend na gawin nyo, gamitin nyo, gayahin nyo, yung trade ko. 500 leverage. Tsaka kahit gayahin nyo, hindi nyo basta magagawa eh. Kasi, una, ang daming trade counts within one day. Baka nga 10-20 trade counts lang, nabaliw ka na eh. Kung paano mo mamanisa sa isip mo eh, kahit sa thoughts and vision mo eh. Yung pa kayang almost 100 trade counts. O lagpas ng 50 trade counts within a day. Di ba? Ang dami ng lumalabas ngayon yun. Overtrading ka nun. Overtrading. Na kung saan pwede ma-convert into revenge trading pag, pagpalpak yung mga trade mo. Overtrading, revenge trading. Nanalo ka pero hindi, talo ka pa rin. I-guess nyo? So, doon mag-a-ako yung revenge trading. So, geto ngayon yan. Dapat may aral ka. Which is, ito yung isa sa mga pinapaliwanag ko, tinuturo ko sa aking online masterclass. Number 1, right lot size allotment. Number 2, right percentage allocation. Makikita ngayon natin, sabihin na natin, kapital mo, 300. Tapos, ang gamit mo, 500 leverage. Sabihin na lang natin, ang current market price ng gold, tingnan natin. Halimbawa lang current market price ng gold ay 4603. Okay, 4603. 4603. Sinasabi ngayon dito sa lot size allotment percentage allocation na ito, base sa $300 mong kapital, ang 1%, 0.33 na lot size. Ang 5%, 1.63 na lot size. Ang 20% ng kabuang kapital mo na $300 ay nagkakahalaga o bumibilang ng worth 6.52 lot. Ang 20% ng iyong kabuang kapital. So, geto ngayon yan. Bukod dyan sa may lot size na, bakit mo kinakailangang intindihin yung 1% to 5%, 10 to 20%, o sa 100%, mga porsyento na yan? Bakit? Kasi ganito, kaya mo kinakailangan maintindihan yung right lot size allotment, percentage allocation, para malaman mo yung risk exposure. Kumbaga, risk management. So, kaya mo kinakailangan yung right percentage allocation para maiwasan mo yung A, margin call. B, liquidation. Neges mo, repapis. Ang hilig mo palburaot nervous sa trading. Tapos hindi mo alam to. Anak ng butya. Sa pamagitan ng Alex 11 pakanto na to, yung katangang kabobohan yan, mapapalitan ng katalinuhan. Ang tanong, Alex 11, ano ba yung margin call? Alex 11, ano ibig sabihin ng liquidation? Ang margin call ay considered sa, pinakamadaling paliwanag, ang margin call ay considered ang margin call ay considered warning. Alam mo sa may bahay, may nagsisilbing circuit breaker doon. Ito yon, circuit breaker, yung margin call. Huwag ka lalagpas dyan. Kasi pag lumagpas ka dyan, mako-convert into liquidation. Yung liquidation kasi, ibig sabihin ganito. Ano man yung mga natitirang posisyon mo, ibebenta niya automatically. Isusubasta niya. Liquidation. Wiped out. Out of the game ka na kapag na-liquidate ka. Bakit may margin call? Bakit may liquidation? Simple lang mga repapis. Bakit may ganyan? Kapag nagpilit
natin dito.
yung pinaka-late. Kailan natin ito? 16, 30, 1 plus losing na. Panay panalo. Susundot ko na mas mag-roll. Araw. MA20. Na natin a day or two sa sarili mo. Ay dapat maintindihan mo.
100. Para malaman